Nagsalita na po si dating National Security Advisor, Professor Clarita Carlos, tungkol sa impeachment case na naisampa laban kay BP Sara. So, pakinggan natin ang kanyang pahayag sa ka-interview sa DWIC at bigyan natin ng reaksyon. Kami nangangarap na sana makausap namin siya dahil meron hong nagbanggit ng kanyang pangalan sa isa sa mga comment regarding dito sa mga nangyayari ngayon sa politika. Nasa linya po natin ang former National Security Advisor, Political Analyst. Yan, favorite natin to. Si Professor Clarita Carlos. Prof, magandang araw and how are you na po? Hi, good morning sa inyo. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Unang-una, napakaiksi na. Okay. Marami nang nakapansin. Mahirap isulong yan. Anong ibig sabihin yan? Di tagilid. So, nakakatuwa itong mga political analyst na nagbabanggit na it's improbable. Mahirap. Isa na yan si Mr. Jarius Bundok sa Philippine Star. Improbable, sabi niya. Ito naman, tagilid. Mahirap isulong. Gahol sa oras. Session ng mga Congress. At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan sa upper chamber at 105 sa lower chamber. Sa palagay po ba ninyo, so pagka ganun po yung mga ganitong, yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala ng future, yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na kahapon, pangalawa na po yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero maaari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? At siguro... Yan. Wala nang kinabukasan sa ngayon. Dahil mahirap makakuha ng 105 or 100 signatures ng mga kongresista. Lalong-lalo na sa Senado, mahirap makakuha ng 16. Actually, ang kailangang boto ni BP Sara para ma-acquit siya, 8 lang eh. Kasi 23 senators na lang ngayon. Yang kailangan na 2/3. So, 23. Kung 15 senators lang ang bumoto para i-declare siyang guilty, kulang. Dahil wala na si Senator Angara. 8 boto lang ang kailangan ni BP Sara para manalo siya. Ang hinuha ko, ang nag-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. So how about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, parang pananakot lang. Sa tingin nyo, kaya ba nilang takutin si BP Sara? Agila yan eh. Kung sa fighting cocks pa, Texas, ang breed ng Texas, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Hindi niya pwedeng takutin si BP Sara sa dami ng impeachment case na ipapile nyo sa kanya. Ano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko eh. May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari, either for Sara, anti-Sara. May publiko naman na ay keber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po, parang the other day pa yan, Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. The numbers. Opo. Very important. Okay, maraming nagalit kay BBM yung pahayag niya na huwag niyang ituloy dahil waste of time.
Bakit nakapagsabi si BBM na huwag nyo nang ituloy, waste of time? Nakita na ni BBM yung numero na pagdating sa Senado, hindi talaga makakapasa sa Senado. So, anong ibig sabihin nun? Paano kung papasa? Paano kung maraming senador na boboto i-convict si BP Sara, ituloy pa rin? Ganun ba yun? Kaya, agree ako dito kay Professor Carlos na sa ngayong Congress, tong 19th, wala nang kinabukasan. But sa 20th Congress, baka po pwede. Kasi depende na sa mga mananalong senador. Kasi yun. Opo. Sa palagay po ba ninyo susundin ng ng mga congressmen? Hindi siguro kasi merong separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, parang nag-aalit ata yung isang makabayan na pinapakialaman daw sila ng presidente. Yun lang naman, guidance lang naman eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa ho yata o tatlong congressmen po ang sumuporta doon sa impeachment na yun. Baka ito pagka hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi pupunta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung yung sinasabi po ninyo na 16 na mga senators po sa Senado, medyo wala pong hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Ako, alam mo dyan, sa 16, remember, 23 na lang sila. Oo, wala na isa. Wala si Angara. Opo. Pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. 7 senators lang ang humarang. Diba? Oo, wala na siyang future. Nako, Okay, so, yan. Salamat kay Professor Clarita Carlos sa kanyang... Agree ba kayo sa sinasabi ni Professor Carlos na wala nang kinabukasan ang impeachment sa ngayon? Sa nakikita ko, may pangatlong impeachment case pa daw na isasampa next week. So, anong ibig sabihin nun? Maraming galit na kongresista kay BP Inday Sara. Baka, na ito, rest back na nila yung budget hearing ng Kamara na hindi nagpakita si BP Sara. Baka ito na lang. Galit sila. Kaya, sige, file pa tayo ng file. Bahalang hindi papasa sa Senado. Basta filean natin ng marami. Yun na nga.